Awit. Pag-ibig
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon din tayo nagdiriwang ng linggo ng Pandaigdigang Mission. At ito rin po ang selebrasyon ng aking unang first solemn mass dito sa ating parokya. Tayong lahat, kasama na aking community, ay nalulugod sa biyaya ng ordasyon ng pagkapari. Kasama po ninyo, tayong lahat ay magalak at magdiwang. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong laging matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang nakadipang mga kamay ni Moises ay tanda ng kapangyarihan ng pagdalangin sa Diyos. Sa pananalangin sa Diyos, na pagtatagumpayan ang suliranin at nakakamit ang bawat adhikain. Pakinggan po natin at pagnilayan ang unang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkol sa ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Tinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap nila ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Joshua ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo'y tinutulungan. Huwag sana akong bayang mabuwal. Handang lagi siya
sa pagsanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo'y tinuturuan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo'y tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y iniligtas. Nitong Panginoong siyang mag-iingat. San man naroon ika'y ingatan. Di ka mano kahit na kailan. Kapal, tayo ay tinutulungan. Ang mga salita ni Apostol Pablo kay Timoteo ay patungkol sa paggawa ng kabutihan habang tayo'y dumudulog sa salita ng Diyos. Pakinggan natin at pagnilayan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan mo, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos na ng ating nilolong. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. May bago na naman pong paring anak ang lungsod ng May Kawayan. Dangan nga lamang, hindi po siya naordinan para sa diocese ng Malolos. Pero pwede pa namang gawa ng paraan. Father Marco,
Gusto mo ba iayos ko na bukas ang incardination mo? Biro lang. Baka ma-persona non grata po ako sa Malta. Father Marco, isa lang ang ipapayo ko sa iyo. Manalangin lagi at huwag manghinawa. Palagi kang magdasal, palagi kang makipag-usap sa Diyos na tumawag at humirang sa iyo bilang isang kasalo sa pagkapari ng Panginoong Jesucristo. Sa bawat pagdiriwang mo ng mga sakramento at mga sakramental, manalangin ka, magdasal ka. Ang mga gawain ito ay hindi palabas, hindi performance. Ang mga sakramento at mga sakramental na iyong pangungunuhan ay panalangin ng simbahan. Ng bayang humahapuhap ng kahulugan sa buhay, sa gitna ng magulong mundo, ng presensya at biyaya ng Diyos sa malupit na lipunan. Ang mga sakramento at mga sakramental na ito ay hindi hanap buhay. Bibigyan ka ng mga tao, aabutan ka nila, pero hindi para bayaran, kundi para lalo ka pang uminam sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Father Marco, hindi ka lang magdarasal kapag may nakakakita, kapag may mga sakramento o mga sakramental na dapat kang panguluhan. Tandaan mo, nangako kang mananalangin ng liturhiya ng mga oras. Maging tapat ka sa bawat oras, sa morning prayer, sa daytime prayer, sa evening prayer, sa night prayer, sa office of readings. Mas mainam pa nga kung 3 daytime prayers ang gawin mo, mid-morning, midday, mid-afternoon. Pinangako mo iyan, pananagutan mo iyan. Huwag kang manghihinawa na tumawag sa mahal na Birheng Maria at sa mga banal upang samahan kang manalangin at maglingkod sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Napakaganda na naordinan ka sa buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Magkaroon ka nawa ng debosyon sa panalangin ito upang sa pagninilay ng mga misteryo ng kabanal-banalang Rosario ng pinagpalang Birheng Maria, matularan mo ang kanilang mga nilalaman at makamit ang kanilang mga ipinapangako. Sa mga misyon na pupuntahan mo, humingi ka ng tulong kay San Pablo upang matularan mo ang kanyang kasigasigan at maipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanuman o hindi. Mahikayat, mapagsabihan at mapatatag mo ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kapag nahihirapan kang sumunod sa mga superior mo, humingi ka ng tulong kay San Ignacio, yamang hinubog ka sa Ateneo, nakalaban ng UST. Nang sa gayon, maangkin mo ang kanyang panalangin. Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and all my will. All that I have and all that I hold, you have given me. To you, I give it all back. Kapag tinutukso ka ng materialismo, humingi ka ng tulong sa ating amang San Francisco upang maalala mo na namanata ka ng karukaan bilang isang relihiyoso. Hindi ka pwedeng maging alipin ng salapi at ng anumang kayamanang sisirain ng tanga at kalawang.
Kapag tumitindi ang tawag ng laman, humingi ka ng tulong kay San Bartolome upang manatili kang hindi lamang walang asawa, kundi malinis sa katawan at puso. At kapag hindi pa rin effective ang panalangin, magpabalat ka na ng buhay. Hindi ko na kayang isa-isahin lahat ng mga santo. Baka abutan po tayo ng mga magsisimba sa susunod na misa. Pero Father Marco, kagaya ni Moises, na itinaas ang kamay, hawak ang tungkod na bigay sa kanya ng Diyos, ikaw ay manalangin lagi at huwag manghinawa. Kailangan ng bayan ng isang nananalangin pari, hindi lang ng matalino at poging pari, hindi lang ng cool at mala celebrity na pari. Kailangan ng simbahan ng mga nagdarasal na pari. Nasa gitna ng laban ng mundo, parang mga Israelita sa harap ng mga Amalekita ang simbahan ngayon. Kapag binaba mo ang iyong mga kamay, kapag huminto kang magdasal, baka matalo ang bayan. Baka manalo ang mga nagpapalaganap ng fake news. Baka manalo ang mga nagsusulong ng immoral na ideolohiya, kagaya ng diborsyo, abortion, euthanasia, at same-sex marriage. Baka manalo ang mga corrupt. Huwag mong hayaang mangyari iyon. To my brothers in the Missionary Society of St. Paul, thank you for embracing our beloved Marco. He could have been a great asset to our diocese, but we entrust him to you and to your missionary endeavors. Please, take good care of him. Please, protect his obligations and rights as a missionary and as a priest. I do not mean to threaten you, but always remember, he has a priest canonist friend here in Malolos who will always be ready to defend him in any ecclesiastical tribunal. Kidding aside, please pray for Father Marco. Please pray with him. That is the beauty of communal life you religious have, which I envy. You do not just pray for each other, you pray together. Sa inyo naman pong minamahal na bayan ng Diyos, mga kaibigan ni Father Marco, ito ang pakiusap ko. Hayaan ninyong si Father Marco ay manalangin, magdasal. Malamang excited po kayong lagi siyang makasama, makabanding, lalo na sa mga espesyal na okasyon ng inyong buhay. Siguro ang iba sa inyo, yayayain siyang gumala, kumain, magkape, magparty. Wala pong masama sa mga iyan. Kailangan din naming mga pari ang mabubuting kaibigan. Pero sana, wag ninyong tanggalin sa kanya ang pagkakataong makapanalangin, makapagdasal. Hindi po porke walang schedule na mga sakramento at sakramentalang pari, ay lagi na siyang libre. Kailangan naming magdasal, kailangan naming manahimik, kailangan naming magnilay. Kaya kung yayayain niyo po si Father Marco, itanong niyo po muna, Father, natapos mo na ba ang lahat ng vocal at mental prayer mo? Kung tapos na po, tara na. Manood na tayo ng Quezon, starring Jericho Rosales now in his second week. Sa pamilya ni Father Marco, salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya. Salamat sa mga sakripisyo ninyo para sa kanya, lalo na bago siya pumasok sa buhay relihiyoso. Kaso, hindi niyo po siya mapapakinabangan. Hindi niya po may babalik sa inyong anumang ibinigay ninyo sa kanya. Hindi tulad ng maraming anak,
kapatid, apo, o pamangkin na inalagaan o pinag-aaral dito sa Pilipinas. Hindi ko po sinasabing ganoon kayo. Hindi ko po sinasabing may balak kayong dumepende sa Kanya. Pero sa pagsipunla ng Kanyang buhay, pari, mainam ng malinaw. Lalo na po ngayon, sa panahong lantad na lantad ang maling konsepto ng pamilya, pinagyayaman ng sariling angkan, habang kinakamalang hindi naman kanila. Alamang po, laging walang pera si Father Marco. At kung magkaroon man, yun ay para sa kanyang disenteng pamumuhay, para sa kanyang patuloy na paghubog bilang misyonero at pari, at para sa mga dukha. Hindi po iyon para sa pamilya, hindi para sa mga kadugo. Siguro, paminsan-minsan, makapagre-regalo siya, makapag-aabot siya, lalo na sa oras ng matinding pangangailangan. Pero tandaan niyo po sana, malamang ay minitiniis siya. May hindi siya binili para sa kanyang sarili upang may maibigay kahit kaunti. Ang bukasyon ni Father Marco ay hindi lamang kanyang panalangin, kundi panalangin ninyong pamilya. Sa halip na asahan ninyo siyang magbigay sa inyo palagi, samahan niyo po siyang magdasal. Ipagdasal niyo po siya, lalo na kapag siya'y pagod at malayo sa inyo. Sa bawat panalangin inyong idinudulog para sa Kanya, nakikibahagi kayo sa Kanyang bukasyon, hindi lang bilang tagatanggap, kundi bilang katuwang sa misyon. Father Marco, salamat sa pagkakataong magbigay ng pagninilay ngayong hapon. Salamat sa mabuting pagkakaibigan. Welcome sa hanay ng kaparian. Hindi ko na pahabain ang homilyang ito. Naghihintay ang bayan ng Diyos sa pagpapalang dala ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo sa inyo ng tinapay at alak. Ibigay mo ang kanilang kailangan. Ibigay mo ang sa kanila ay makatarungan. At sana, mula sa iyong primera misa solemne, ipagdiwang mo palagi ang banal na misa na parang iyong una, na parang iyong kaisa-isa, na parang iyong wakas. Father Marco, ipanalangin mo kami, manalangin ka kasama namin, huwag kang manghihinawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isang panawagan para sa pamayani ng awa at ikapagpapabago ng bayan. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayoy naglalakad sa lambak ng kadiliman.
Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama naming kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruch, kami nagkasala laban sa Panginoon, naging swail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyon-milyong piso ang halaga, at mga nagpapasasa sa hapunang katumbas ng ilang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at pekeng balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito, ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik na mga insertions sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga pyudal na Panginoon, na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin, ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawalan ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan, at gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Hayaan ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ng Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay ay aming pinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Amen.
Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalobong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin na iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Ita sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ating Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong liningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pati ang haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad sa iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis
Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Itinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kasama ni Leon na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin, Ama, namin nahimilay na may pag-asan sila muli mamubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak na kaniyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Francisco na Assisi na amin patron, na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan nawa namin ang pagpuri sa ikaranan mo sa pamagitan ng iyong anak at na amin Panginoon Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat.
sa gubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaulaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat ni Reverend Father Marco Cabatuando, MSSP. Tayong lahat ay magalak, magpuri sa Diyos at magdiwang sapagkat ang bayan ng may kawayan ay may bagong orden na pari. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Ngayong araw ng aking primera misa solemne, puno ng pasalamat ang aking puso sa unang pagkakataon bilang pari ng Missionary Society of St. Paul. Ako ay nag-aalay ng banal na misa bilang pasalamat sa kabutihan ng Diyos sa patuloy na kumikilos sa aking buhay, sa ating komunidad at sa buong simbahan. Una sa lahat, ang aking pasalamat ay para sa mga kapatid na pari at mga kapatid na MSSP. Maraming salamat sa inyong patuloy na patnubay, pagmamahal at halimbawa ng tunay na buhay misyonero. Kay Reverend Father Reeds Darwin Resuelo, salamat sa iyong makabuluhang homilya, nagpapaalala sa akin ng lalim ng tawag ng Diyos sa paglilingkod. To Reverend Tobin ng Scalabrinian Missionary, salamat sa iyong diwa ng paglilingkod bilang diakono. Thank you, Reverend. Kay Brother Carlo bilang Masters of Ceremonies at sa mga MSSP Brothers in Formation nagsilbing altar servers. Maraming salamat sa inyong presensya at dedikasyon at suporta. Isang taus-pusong pasalamat din sa MSSP Lay Police sa inyong walang kapagurang paglilingkod, panalangin at patuloy na pagiging katuwang sa misyon. Noon pa man hanggang ngayon at alam ko na sa mga susunod pang mga pagkakataon. Sa parokya ng San Francisco ng Assisi, lalo't higit kay Father Manuel Manicad, ang ating butihang kuro paroko, kay Father Jess de Silva at Father Michael Cabilen. At yun din sa ating lubhang kagalang-galang Deo Gracias Iniguez, ang Bishop Emeritus ng Diocese ng Caloocan, at yun din siya ay tubong may kawayan. Bishop, thank you rin po sa pagdalo. Salamat din sa Parish Pastoral Council na nandito po ngayon. Maraming salamat po sa SPC, sa lahat ng SPPC, lalo na sa SPPC po ng Banga, kung saan ako unang nahubog at natutong maglingkod sa Diyos. Maraming salamat po. Hindi ko rin malilimutan pasalamatan ang parish staff, no? Andito po sila ngayon, no? Kay Justin, kay Ate Milet, kay Kuya Dani at kay Danica. Para rin po sa nag-ayos, no, ng bulaklak, maraming salamat po. Sa ating pong Cantores de San Francisco, kasama si Choir Master Jonathan Mendoza na siya ring may akda ng awit sa komunyon ngayong araw. Maraming salamat sa inyo sa ganda ng musika at panalangin. Salamat po. Sa SOCOM team, Mother Butler Guild, Lectors and Commentators, Youth Ministry, Ministry of Greeters and Collectors at Lay Ministers, salamat sa inyong tapat na paglilingkod at pagmamahal sa simbahan. Sa aking pamilya na nandito ngayon, ang aking mga kapatid, ang aking mga tiyahin, mga pinsan, nandito rin ang aking mga kaklase, mga guro,
ang aking maraming kapitbahay at mga kaibigan sa iba't ibang komunidad at grupo, para po sa aking sponsors at benefactors dito po at sa abroad, at maging sa ating catering services. No? Maraming salamat sa inyong suporta, dasal at pagmamahal na nagpatatag sa aking bukasyon. At higit sa lahat, sa Diyos Amang makapangyarihan, pinagmumula ng lahat ng biyaya, karunungan at pag-ibig. Sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito ang aking unang misa at ako ay mas lalong pinagpala dahil ito ay pinagdiriwang ko kasama ng isang buhay at masiglang komunidad na tunay na may pusong misyonero. Tamang-tama rin na ito ay ginaganap sa World Mission Sunday. Isang paanyaya para sa ating lahat na ipagpatuloy ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos na may kagalakan at pag-ibig sa ating mga puso, sapagkat siya mismo ang pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig at kagalakan. Sa inyo pong lahat na nandito, maraming salamat po. Maraming salamat po, Father. Magkakaroon daw po ng second collection para sa pagpapagawa ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taklay ang kapasapaan. Salamat sa Diyos. Magkakaroon po tayo ng picture taking. Ngayon po ay ang mga pari.
kasama yung mga concelebrants. Then maiiwan po ang mga MSSP priests. Nasunod po ang mga MSSP brothers at ang MSSP lay. Maraming salamat po, MSSP priests with Father Marco. MSSP brothers sa unahan po ng mga pare. Baba po kayo ng isang step. Yan. Baba pa po kayo, brothers. Baba pa po. Hindi niyo po. Baba pa po. Baba pa po. Fathers, lapit po ng konti. MSSP lay, pa-ready po. Pamilya po ni Reverend Father Marco. Family po ni Reverend Father Marco. Pamilya po ni Reverend Father Marco.